Isa na namang masalimuot na kaguluhan ang kinasasadlakan ngayon ng dalawang magkapitbahay na lupaing Israel ng mga Hudyo at Gaza Strip ng mga Arabong Muslim. Kabi-kabilang pag-aatake ng mga rockets at mga bomba, madami na ang namatay, kabilang na dito ang malaking bahagi ng walang alam na sibilyan at mas lalo na ang mga patay na kabataan. Ang dalawang bansa na ito ay walang balak na magtigil para sa kapayapaan. Ano nga ba ang kahinatnan sa sigalot na ito? May maaani ba silang mabuti dito? O isa lamang itong yugto na naman sa walang tigil at pabalik-balik na kaguluhan ng mga Muslim at ng mga Hudyo? Disclaimer po, ang video ay ayon lamang sa aking pananaliksik. Hindi po ito gawa ng isang profesional at malaya po kayong magkomento at magbigay ng iyong kuro-kuro sa comment section. Pero bago po ang paglalahad ko sa unahan, nagpakumbaba po akong nag-aanyaya sa inyo na mag-subscribe sa aking munting channel at madaming oras ang ginugugol ko para mahatid sa inyo ang kaganapang ito. Maraming salamat po. Noong umaga ng ika-7 Oktubre, isinasagawa ng Palestinian group na Hamas ang isa sa pinakamalaking surprise attack laban sa Israel. Nagpapalipad ang Hamas ng may 3,000 missiles patungo sa Israel at gumagamit pa ito ng mga sasakyan sa pag-aatake sa teritoryo ng Israel. Ang teroristang Palestinian ay tinungo at sinira din ang mga harang sa pagitan ng Gaza at Israel at pilit na bumasok sa mga border crossing ng Gaza ang mga terorista. Ang pagsalakay na ito ay isinasagawa ng Hamas sa Israel sa panahon ng Jewish holiday ng Sikhat Torah. Ang Supernova Dance Festival ay nangyari sa Timog Israel. 3 milya ang layo mula sa border ng Gaza kung saan nakabase ang Hamas militants. Maraming nakikitang mga binata at mga dalaga na nagsasayaw hanggang sa madaling araw sa festival na iyon, habang ang mga miyembro naman ng Hamas ay nagpaparaglide papunta sa kanilang mula sa itaas. Ilang minuto pa, lahat ay nagsipagtakbuhan at tumatakas na mula sa kaganapang iyon dahil sa pag-atake at walang habas na pagpaulan ng bala ng mga miyembro ng Hamas at sa pagpugis sa mga taong naroroon sa piyesta. Maraming mga sasakyan ang naiwan at nasira dahil sa mga rocket fire at ibang explosive device. Ayon sa Service Recovery Team ng Israel, kanilang nakuha ang daan-daang bangkay mula sa lugar na iyon. Isa itong grabe at malupit na pagpatay sa isang music festival na ikinamatay ng hindi kumukulang sa 260 katao. May naganap ding massacre sa isang liblib na lugar na kibot na ikinamatay na higit sa 100 katao. Ilang sundalo at sibilyan ng Israel kasama pa ang mga bata ay nagiging bihag ng mga Palestinian militants at dinala sa Gaza Strip. Taas noo pang sinasabi ng Hamas na kanilang naging hostage ang daan-daang mga Israeli kasama ang mga sundalo dito. At kinumpirma naman ito ng military intelligence ng Israel na may mga bihag nga ang Hamas. Ito ang pinakamatinding ataking naganap sa lupain ng Israel sa mga dekada at nagdulot ng malalim na trauma sa mga mamamayan ng Israel. At may mga analyst na nagtutulad dito sa mga biglang pag-aatake tulad ng Pearl Harbor at mga atake noong September 11, 2001 sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, ang mga ahensyang pampamahalaan ng Israel at Estados Unidos ay di nila nakita ang senyales na may plano pala ang Hamas para sa ganitong uri ng pagsalakay. Ito ay ganap na walang katulad na ang isang teroristang organisasyon ay magkaroon ng kakayahan
o kakayanan na maglungsad ng koordinadong magkasabay na mga pagsalakay mula sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa puntong ito, tila parang bulkang sumabog ang mga Israelitas. Sinagot nila ang kalapastangan at karahasang ginawa ng Hamas. Gamit ang high-tech na aeroplano, naglunsad ito ng maraming airstrike at binomba ng binomba ang may mataas na populasyon sa Gaza Strip, kung saan di umano nagtatago ang mga teroristang grupo. Tinarget ng Israel bombers ang makakapal na mga gusali at military camps. Nakakapanlumo lamang na may nauulat na may 20 kaso ng pambobomba sa mga estruktura na ang mga may-ari ay mga sibilyan, kabilang ang mga residential building, moske at mga hospital. Ayon sa pamahalaan ng Hamas sa Gaza, sa loob ng unang 3 araw, may kalahating libo o higit pa na mga Palestinian ang namatay sa mga labanan dahil sa mga inilunsad na airstrike ng Israel. Kabilang ang may 260 na bata sa mga sibilyan na namatay nang sinimulan ang airstrike ng Israel sa Gaza noong Lunes. Halos magkapantay na lamang ang taas ng mga moske sa ulo ng mga nagsisimba dito. Binura ng isang kisapmata ang abalang palengke na puno ng mga mamimili at napatay pa ang buong pamilya na nandoon, ayon sa mga saksi at otoridad sa Gaza. 5 airstrike pa ng Israel jets ang sumabog sa palengke sa Habalia Refugee Camp. Ang kampo o gusali ay nagmistulang kalansay at napatay ang 12 ng mga tao. Ayon sa mga otoridad, tinamaan rin ng iba pang airstrike ang 4 na moske sa Shati Refugee Camp na pumatay sa mga taong nagsisimba sa loob dito. Ayon din sa mga saksi, sinabi rin nila na ang mga bata ay naglalaro lamang noon ng soccer sa labas ng isang moske nang ito'y binomba ng eroplanong Israel. May mga hospital kung saan ang pasyente sana ay nagpapagaling ay nagiging mga libingan na nila ng tuluyan dahil sa napulbos ang estrukturang ito dahil sa mga airstrike na ininulunsad ng mga Israel fighter jets bilang ganti sa ginawa ng mga teroristang Hamas. Ang ulat ng Israel Defense Force or IDF na nakapatay na sila ng mahigit sa 1,500 militanteng Hamas na nasa loob ng Israel. Inuulat din ng United Nations na higit sa 200,000 Palestinians, isang 10% na bahagi ng populasyon ng Gaza, ang nawala ng tirahan simula nang mag-umpisa ang kaguluhan. Nagkaroon ng takot na magkaroon ng isang krisis sa kawalan ng pagkain, tubig, kuryente at supply ng krudo ang Gaza Strip. Kasalukuyang pinigil kasi ng Israel ang pagpasok ng tubig sa Gaza. Ang mga water pipelines na sana ay maghatid ng tubig sa Gaza ay pinigil na ng mga Israelitas. Marahil taktika ito ng Israel upang pigilan ang publiko sa pagkanlong at pagtago ng mga rebelde na nasa Gaza. Kung wala silang makain at mainom, ay mapipilitan ng publiko na ipagkanulo sa Israel ang mga teroristang individual na ito. Sa kasalukuyan, ang teroristang Hamas ay nagbabanta na papatayin nila ang isang Israel hostage tuwing bobombahin ng Israel ang isang tahanang Palestinian nang wala mang babala. Kasabay dito, nagmobilisa ang Israel ng halos 300,000 na mga reserves. Ipinatupad ang ganap na blockade
ng Gaza Strip. Nagdudulot ito ng kalituhan at walang kasiguruhan sa mga residente ng Gaza na matugunan ang pagkain, tubig at krudo na kailangan nila sa araw-araw. Sa kasalukuyan, walang kuryente sa Gaza Strip. Maraming bansa sa kanluraning bahagi ng mundo at mga kaalyado nito ay nagkundina sa Hamas para sa karahasan at kung bakit nagawa nila ang karumal-dumal na mga pag-atake sa himpapawid, sa karagatan at sa lupain na kumitil ng maraming buhay sa Israel at inilarawan ang mga taktika na ginagamit ng organisasyon ito bilang terorismo. Inanunsyo ng gobyerno ng Estados Unidos na suportado nito ang Israel sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang aircraft carrier, ang kanyang battle group at mga military jets sa Eastern Mediterranean at sa pagbibigay ng karagdagang suporta, military equipment at mga bala para sa Israel. Ayon sa Israeli Army, ang parlamento at mga kagawaran ng sibilyan sa Gaza ay mga lehitimong target sa kanilang pagsalakay laban sa Hamas. Kapag may nakita silang armadong lalaki na nagpapaputok ng rocket mula sa isang lugar, agad-agad ay nagiging military target ito, ayon kay Richard Hecht, tagapagsalita ng Israel Army. Sinabi rin ng Israeli Air Force na patuloy nilang isinasagawa ang kanilang aerial barrage at idinadagdag ng mga opisyal na higit sa 1,000 na airstrike ang nagaganap ngayon sa Gaza. Ayon din sa Israeli military, sinira nila ang isang moske na kanilang sinasabing pinamumugaran at pinag-iimbakan ng mga armas para sa Hamas. Sinabi ng isang senior Hamas official na ang mga kaalyado nila tulad ng Iran at Hezbollah ay makikilahok din sa giyera. Nagmungkahi rin ang isang opisyal ng Israeli military na ang mga Palestinian na tumatakas mula sa kanilang mga airstrike sa Gaza Strip ay tumungo na at nagtago sa Egypt. Ngunit sa lahat ng nasa unahan, ano nga ba ang Hamas? Ang Hamas ay ang Palestinian rebelding grupo na naghahari sa Gaza Strip, isang Islamist militanteng kilusan at isa sa dalawang pangunahing political party sa mga teritoryong Palestino. Ito ay namamahala sa mahigit 2 milyong Palestino sa Gaza Strip, ngunit mas kilala ang grupo para sa kanilang armadong pakikipaglaban sa bansang Israel. Kung hindi niyo pa alam, ang Gaza Strip ay isang 41 kilometro o 25 milyang taas at may 10 kilometrong lapad na lupain at teritoryo sa pagitan ng Israel, Egypt at Mediterranean Sea. Ang mga naninirahan dito ay umaabot sa 2.3 milyon katao at kinukonsidera na may mataas na bilang ng populasyon sa buong mundo. Ano ba ang buhay kung nasa Gaza Strip kayo? Napag-alaman na 80% ng populasyon sa Gaza ay nagdepende lamang sa mga internasyonal na ayuda at tinatayang may 1 milyon katao dito na umaasa lamang sa pang-araw-araw na rasyon mula sa international aid. Nagiging masama ang kalagayan sa Gaza sa loob ng 16 na taon mula nang ipinatupad ang blockade. Ayon sa United Nations, higit na 80% ng mga taga-Gaza ay nabubuhay sa kahirapan at ang akses sa malinis na tubig at kuryente ay nasa antas na ng krisis. Ayon sa UNRWA, ang malinis na tubig ay hindi magamit para sa 95% na population ng Gaza. Ang unemployment rate
ng teritoryo ay umaabot sa 46% noong ikalawang kwarter ng taong ito, ayon sa Palestinian Central Bureau of Statistics, na kinakailangan magpatuloy ang blockades upang magkaroon ng proteksyon laban sa militanteng elemento. Ngunit sinabi ng mga Palestinian at mga humanitarian group na ito'y naging kolektibong parusa. Mas mabuti pa ang Pilipinas at kahit papano ay nakakain pa rin ang karamihan ng 3 beses sa isang araw na hindi tinutulungan ng gobyerno. Nakakaligo rin tayo kung kailan natin gusto dahil madami tayong bagyo at hindi disyerto ang ating mga lupain. Kung ianalisa natin, hindi talaga maganda ang buhay sa Gaza at walang pagkain kung walang magbibigay na taga-ibang bansa. Malamang sa malamang ay may ilang pangunahing dahilan ang Hamas para isagawa ang partikular na uri ng pag-aatake sa ngayon. Isa na dito ang frustration sa kanilang kalagayan. Ang teritoryong Palestino, partikular na ang Gaza, ay nakakaranas ng masamang kalagayan sa ekonomiya, mataas ng kawalan ng trabaho at pakiramdam ng kawalang pag-asa sa gitna ng paglobo ng populasyon. Ang matagal na okupasyon ng Israel at nagdagdag pa sa hamon na ito. Maaaring nakita ng Hamas na ito bilang pagkakataon na ilihis ang pagkagalit ng publiko sa kanila at ituon ito sa mga kalaban. Sa gayon ay mapalakas pa nila ang kanilang suporta. Pangalawang dahilan, pagsubok sa deterensya at pasensya ng Israel. Maaaring lais ng Hamas na subukin ang pagiging handa at kahandaan ng Israel na makilahok sa isang malakihang military na tugon. Maaari nila itong naisip na ang gobyerno ng Israel, dahil sa kalagayan nito sa loob ng bansa o mga pang-international na pag-alala, ay mag-aatubiling maglunsad ng isang malawakang operasyon pagganap sa mga problema sa loob. Pangatlong dahilan, ang mga dibisyon sa loob at mga hamon sa pamamahala sa loob ng Gaza ay maaaring nag-uudyok sa Hamas na gawin ang ganitong uri ng aksyon bilang isang paraan upang ilihis ang atensyon mula sa kanilang problema sa loob at magtipon ng suporta sa paligid na iniisip na banta mula sa labas. Kung matatandaan natin sa unang panahon sa Biblia, ganito rin naman ang senaryo. Gusto ng mga Palestino na wakasan na ang mga Israelita. Napapalibutan ng Israel na bansa ng mga Arabong Muslim. Kaya himala na ito ay nandito pa rin magpahanggang ngayon. Pero di naman sila nagtatagumpay dahil ang Diyos ay nagpapadala ng mga kampyon para magiging pinuno sa labanan. Isa na dito si Haring David na pumatay sa isang Palestinian giant na si Goliath. Kahit siya ay bata pa lamang noon, ang malakas na si Samson na kumitil ng madaming buhay na kanyang pabagsakin ang isang gusaling bato na punong-puno ng mga Palestino. Matagal na ang sigalot na ito at walang balak ang mga Hudyo at mga Muslim na tigilan pa ito. Isang himala na lamang ang maaaring makalutas dito. Kayo, ano sa palagay nyo ang mga rason kung bakit paulit-ulit na lamang ang giyera sa mga bansang ito?